Mahilig tayo sa mga sasakyan, lalo na sa mga classic at muscle cars. Pero kahit gaano natin ito kamahal, ay marami pa rin tayong nakikitang iniabandona sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya mula sa maraming sasakyan na iniwan sa gubat hanggang sa iniabandonang eroplano, ay pag-usapan natin ang mga kotse na inaabandona sa iba't ibang panig ng mundo. Una ay pag-usapan natin ang sementeryo ng mga sasakyan sa Fukushima. Matapos ang malakas na lindol at tsunami noong 2011 sa Japan, ang Fukushima Exclusion Zone ay naging isang lugar na parang eksena sa isang pelikulang post-apocalyptic. Matapos ang trahedya, biglang iniwan ng mga residente ang kanilang mga sasakyan sa kalsada at sa mga parking lot. Dahil sa paglipas ng panahon, natakpan ng alikabok at kalawang ang mga sasakyang ito. Habang ang ilan ay unti-unting tinakpan ng mga halaman, ang iba naman ay natabunan ng radioactive dust mula sa nuclear meltdown. May mga kotse pang iniwan na may susi pa sa loob, na para bang biglang tumigil ang mundo ng kanilang mga may-ari. Kung makapagsalita lang ang mga sasakyang ito, ay tiyak na marami silang kwentong ikikwento tungkol sa mga pangyayaring nagaganap. At narito rin ang kotse sa Welsh Mineshaft. Sa Ceredigion, isang lugar sa Wales, may isang abandonadong minahan na halos 200 feet ang lalim. Dito makikita ang isang nakakamanghang tanawin, mahigit 100 iniabandonang sasakyan na kusang naiwan sa minahan. Matapos itong isara noong dekada 60, naging tambakan ito ng mga lumang sasakyan ng mga residente. Dahil sa matinding kondisyon ng panahon, unti-unting kinain ng kalawang at kahalumigmigan ng mga sasakyan, kaya't halos hindi na makilala ang karamihan sa mga ito. May lawa na rin na nabuo sa ilalim ng hukay, kaya unti-unting nilulubog ang ibang sasakyan. Sa kabila ng kanilang pagkasira, ang mga sasakyang ito ay nagsisilbing isang kakaiba at nakakalungkot na paalala ng paglipas ng panahon, isang bahagi ng kasaysayan ng sasakyan na naitala sa kalawang at alaala. At narito rin ang 1952 Buick Special na natagpuan sa isang kamalig. Isang natatanging kotse ay natuklasan sa isang lumang kamalig sa Amerika noong 2017, isang 1952 Buick Super Riviera. Noon, isa itong magandang halimbawa ng post-war automotive design, pero matapos ang ilang dekada ng pagkalimot ay nawala ang kinang nito. Ang makintab nitong katawan ay napalitan ng kalawang at kupas na pintura, habang ang dating marangyang interior ay natakpan na ng alikabok at dumi. Ang makina nitong straight 8 engine at Dynaflow automatic transmission ay nananatiling buo sa kabila ng matagal na hindi paggamit. Walang nakakaalam kung bakit ito naiwan sa kamalig, pero sa halip na ituring na basura, ngayon ay isa na itong mahalagang bahagi ng kasaysayan. Nakakatuwang isipin kung paano ang isang bagay na minsang itinuturing na walang silbi ay nagiging isang mahalagang kayamanan mula sa nakaraan. At narito rin ang 1940 Chevy Coupe na natagpuan sa isang kamalig. Bakit nga ba mahilig ang mga Amerikano na iwanan ang magagandang kotse sa mga lumang kamalig? Isa na namang kaso ng isang klasikong sasakyan na naiwang nakatago sa loob ng maraming dekada. Ihanda na ang iyong mga seatbelt dahil may mga kwento akong ikikwento tungkol sa isang matapang na rescue mission na sinubukan ng isang grupo ng mga antique cars enthusiasts sa Northern Pennsylvania. Ang kanilang misyon, iligtas ang isang 1940 Chevrolet Coupe na nakakulong sa isang lumang kamalig mula pa noong dekada 50. Ang mga sasakyang ito ay mula sa panahong ang mga kotse ay hindi lang basta transportasyon kundi isang sining. Ngunit matapos magkaroon ng sira sa makina, itinambi na lang ito sa kamalig. Sa kasamaang palad, isang nahulog na puno ang dumurog sa bubong ng kamalig at nang subukang patibayin ito ay naging parte na mismo ng struktura ang kotse. Pagkalipas ng maraming taon, isang bagong grupo ang naglakas loob na iligtas ang Chevy. At narito rin ang abandonadong sasakyan sa Columbia River Gorge. Sa Columbia River Gorge, may isang lihim na natuklasan, isang bungkos na mga sasakyan na itinapon sa ilog, isang pangkat ng mga tagahila ng sasakyan at ang Multnomah County Sheriff Office
ang nagtangkang alisin ang mga ito. Ayon kay Don Nelson, isang lokal na residente, may hindi bababa sa 30 na sasakyan ang naiwang lumubog sa tubig. Ang ilan ay naroroon na ng higit sa 7 taon. Ngunit hindi ito isang trahedya, tila sinadyang itapon ng mga sasakyang ito na nagdudulot ng matinding pollution sa tubig dahil sa tagas ng mga nakakalasong kemikal. Sa pagsisiyasat sa mga plaka at identification numbers ng mga sasakyan, lumitaw ang kanilang madilim na kasaysayan ng kapabayaan at abandonadong mga ari-arian. Marahil kung ikaw ay isang masamang tao ay hindi mo na iniisip ang halaga o kalidad ng iyong iniiwan. At narito rin ang abandonadong Volvo. Sa malawak na kagubatan ng Hilagang Sweden, isang matandang Volvo Amazon ang tila matyagang naghihintay ng kanyang kapalaran. Noong araw, isa itong patunay ng husay ng Swedish automotive technology. Ngunit pagsapit ng dekada 90, itinabi na ito bilang donor car. Ilang bahagi nito ay kinuha upang ayusin ang iba pang mga Volvo Amazon. Sa loob ng 3 dekada, nananatili itong nakatayo sa gitna ng kagubatan, unti-unting tinakpan ng lumot at kinakalawang dahil sa matinding panahon. Ang madilim nitong anyo ay kitang-kita laban sa luntiang paligid. Habang ang mga puno ng spruce at libo-libong lamok lamang ang tahimik na saksi sa matatag nitong presensya. Kahit na hindi na ito ang dating makapangyarihan sa sasakyan, sabi nga ng mga patalastas, kahit anino na lang ito ng nakaraan ay isa pa rin itong Volvo. At narito rin ang Boeing sa Bali. Sa gitna ng tropikal na tanawin ng Bali, may isang misteryosong bagay na bumibighani sa mga bisita, isang iniwang Boeing 737. Ang eroplano ay nakaparada sa isang maliit na bakanting lote, malapit sa isang magandang beach at masisiglang lansangan ng mga turista. Ang higanting Boeing na ito na tila isang ibong huminto sa kalagitnaan ng paglipad ay naging isang popular na backdrop para sa mga selfie. Bagamat marumi at may kupas na kulay asul at puti, may kakaibang ganda pa rin ito, lalo na sa ilalim ng araw ng Bali. Dahil sa misteryosong presensya nito, maraming negosyante ang nagtayo ng mga tindahan at viewing decks upang makakuha ng mas magandang tanawin ng eroplano, isang simbolo ng ganda at hiwaga ng paglipad. Ang iniwang Boeing sa Bali ay isang kakaibang atraksyon na nakaakit-akit sa mata ng mga bumibisita. At narito rin ang Basnäs Cemetery sa Sweden. Sa kagubatan ng Sweden, matatagpuan ang Basnäs Cemetery, isang lumang tambakan ng sasakyan sa gitna ng luntiang kagubatan. Narito ang halos 1,000 sasakyan mula 1940 hanggang 1960 na tila isang kalawanging ngunit magandang monumento nung lumipas na panahon. Habang naglalakad sa makipot na mga daanan, para bang bumabalik ka sa nakaraan, makikita mo ang isang lumang Volvo PV na minsan nagdiningning, ngunit ngayon kinakain na ng kalawang. May isang klasikong Ford na may mga punong tumutubo mula sa loob nito at isang Buick na dating umaandar ng malakas, ngunit ngayon nagdulot na ng baging at lumot. Sa loob ng mga nabubulok na sasakyan, tumutubo na ang kabote sa dashboard at natatakpan ng moss ang mga damper. Ang lugar na ito ay hindi lang basta isang libingan ng mga sasakyan. Ito ay isang kakaibang pagsanib ng lumang kagagawa ng tao at hindi matinag na puwersa ng kalikasan. At narito rin ang kotse na naiwan sa puno. Isang grupo ng mga mahilig sa lumang sasakyan ang naglakas loob na ibalik sa buhay ang isang natutulog na Saab na nakulong sa gitna ng kagubatan sa loob ng 40 taon. Hindi lang ito basta ang iniwang sasakyan, literal itong binalot ng kalikasan na parang bahagi na ng kagubatan mismo. Ang dating mabilis at matikas na kotse ay ngayon ay tahimik na lang na natutulog. Kalahating nilamon na ng lumot at halaman. Bagamat may kakaibang ganda ang pagkakaugnay ng makina at kalikasan, hindi ito madaling tanggapin para sa grupo ng restorers. Ang pinakamalaking hadlang sa kanilang misyon ay ang mga punong matagal nang bumalot sa sasakyan. Kailangan nilang maging maingat upang hindi masira ang likas na kagandahan ng paligid habang sinusubukang iligtas ang kotse. Sulit ba ang hirap at oras na nagugugulin upang mabawi ang sasakyan o mananatili ba ito sa kagubatan bilang isang patunay na kapag pinabayaan ng isang tao ang isang bagay ay babawiin niya ito ng kalikasan? Ano man ang sagot, ay tiwala kaming nagtagumpay sila sa kanilang misyon.